Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ngayong araw may ihahatid kaming isang kwentong puno ng tensyon na tiyak na magdadala sa inyo mula sa matinding galit hanggang sa lubos na kasiyahan. Isang tapat na asawa ang itinuturing na parang katulong at nilalait sa harap mismo ng kanilang mga bisita. Ngunit hindi nila inakala na ang babaeng ito ay may hawak na isang nakakagulat na lihim na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga taong umapi sa kanya. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-I1NG komento kung anong parte ang pinaka-aabangan ninyo. Ang inyong suporta ay malaking inspirasyon para sa aming channel. Ngayon tara na at simulan na natin ang ating kwento. Pirmahan mo ang annulment paper na yan, Maya. Hindi ko kailangan ng asawang mukhang katulong at walang silbi sa bahay na ito. Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon habang nakahilig siya sa dibdib ni Clara sa harap ko. Inilapag ko ang baso ng tsaa na tinimpla ko para sa kanya, nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Sa labas ng mansyon naririnig ko ang marahas na paghampas ng alon sa pampang ng Bohol. Tila nakikiramay sa nagbabadyang pagguho ng aking mundo. Ngunit sa ilalim ng aking suot na apron, may isang lihim na hindi nila alam. Isang lihim na magpapabagsak sa kanila bago sumikat ang araw. Sino nga ba ang tunay na bilanggo sa bahay na ito? Isuot niyo sa kanya ang lubid na yan. Ipakita sa lahat kung anong klaseng magnanakaw ang itinago ko sa pamamahay na ito. Ang boses ni Leandro Castillejo ay umalingaw-ngaw sa malawak na garden ng kanilang mansyon sa Bohol. Kasing talim ng mga bubog na nagkalat sa sahig. Sa harap ng mga naggagandahang bisita sa gitna ng karangyaan ng mga mamahaling konyak at hiyawan ng tawanan, ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Maya. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maya ang isang pilak na tray na naglalaman ng paboritong konyak ni Leandro. Maingat niya itong inihanda. Tinitiyak na nasa tamang lamig ang bawat baso dahil alam niyang pagod ang kanyang asawa mula sa trabaho. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang bumubulusok sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal na itinanim niya sa loob ng 3 taon ay tila isang tuyong dahon na tinapakan at dinurog sa isang saglit lamang. Dahan-dahang lumapit ang 2 bodyguard ni Leandro. Walang pasubali nilang kinuha ang tray ni Maya at hinayaan itong bumagsak sa damuhan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa lupa ay bumasag sa katahimikan, isang malungkot na ingay na hudyat ng kanyang huling dangal. Naramdaman ni Maya ang magaspang na hibla ng lubid na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat hatak ay tila humihila rin sa kanyang puso palabas ng kanyang katawan. Leandro, please, makinig ka muna. Hindi ko magagawang ibinibintang nyo. Ang pakiusap ni Maya ay halos isang bulong na lamang nalulunod sa kaba. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata. Sa halip, inakbayan ni Leandro si Clara, ang babaeng kani-kanina lang ay umiiyak at nagrereklamo na nawawala ang kanyang diamanteng pulseras. Ang bango ng mamahaling perfume ni Clara ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat, isang amoy na naging lason sa pang-amoy ni Maya. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ng babae habang nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Ang bawat haplos ni Leandro sa balikat ni Clara ay parang mga saksak ng karayom sa nagdurugong damdamin ni Maya. Huwag ka nang magmalinis, Maya. Mula pa nung una alam kong pera lang ang habol mo sa pamilya ko. Ngayon pati ang bisita ko ninanakawan mo. Ang boses ni Senyora Carmela, ang kanyang biyanan, ay sumali sa koro ng panunumbat. Ang matanda ay nakatayo sa itaas ng hagdanan. Nakatingin sa kanya na parang isang maruming insekto na dapat ng tapakan. Dinala nila si Maya sa gitna ng garden sa isang lumang poste ng ilaw na gawa sa bakal. Doon itinali nila ang kanyang mga kamay ng mataas, pilit siyang pinatatayo sa kanyang mga paa. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa na sa papel. Ang init ng gabi sa Bohol ay tila lalong sumikip, bawat hininga ni Maya ay nagiging isang mabigat na pasanin. Ang mga mata ng mga bisita, mga taong dati ay ngumingiti sa kanya. Sa mga piging ay puno na ngayon ng pandidiri at pait. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Maya. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Sa loob ng kanyang isipan, tila nagdidilim ang paligid. At ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tunog ng pagkabali.
Isang tunog ng pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig. Ang kanyang katawan ay naging manhid ang pakiramdam ng lubid. Na kumakain sa kanyang balat ay naging isang malayong alaala na lamang kumpara sa apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Iwanan niyo siya, Andrew. Utos ni Leandro habang inaayos ang kanyang taksido. Hayaan siyang pagmasdan ng buwan habang tayo ay nagpapakasaya. Clara, tara na. Huwag nating sayangin ang gabi dahil sa isang babaeng walang kwenta. Habang naglalakad palayo ang karamihan na iwan ng katahimikan na binalot lamang ng ingay ng mga kuliglig at ang mahinang hampas ng mga alon sa di kalayuan. Nakatayo si Maya mag-isa na kagapos at itinuturing na basura sa sarili niyang tahanan. Ang bawat binitiwang salita ni Leandro ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng hindi makatarungang hatol sa gitna ng kadiliman at kahihiyang ito? Mayroon bang natitirang liwanag para sa isang kaluluwang matagal nang nanahimik para sa tungkulin sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan? Isang katanungan ang pilit na humihingi ng kasagutan. Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan upang hayaan mong mamatay ang iyong sariling pagkatao? Hindi ka karapat-dapat na maupo sa hapag na ito. Maya? Ang lugar mo ay sa kusina, kasama ng mga katulong na kauri mo. Ang boses ni Senyora Carmela ay tila isang multo na bumubulong sa pandinig ni Maya habang siya ay nananatiling nakatali sa gitna ng malamig na gabi. Bawat salita ay may dalang lason, mga alaalang pilit na sumusulpot sa kanyang isipan habang ang kanyang mga braso ay nagsisimula ng mamanhid dahil sa higpit ng pagkakatali. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga nakaraang buwan sa loob ng maladipalasyong mansyon na naging kanyang bilangguan. Naalala niya ang isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, ay gising na siya upang ihanda ang lahat. Para sa pamilya Castillejo, sa bawat pagpunas niya sa sahig, sa bawat pag-aayos ng mga kagamitang gawa sa kristal, palaging may kasamang panlalait ang kanyang natatanggap. Isang pagkakamali lamang, isang maling pagkakapatong ng kutsara, ay sapat na upang makatanggap siya ng mahabang sermon tungkol sa kanyang pinagmulan. Isang hamak na anak lang ng sundalo ang kinuha ni Leandro, kaya huwag kang umasta na parang prinsesa rito. Madalas sabihin ng kanyang biyenan at si Maya, sa kanyang pagnanais na maging isang mabuting asawa, at sa kanyang pangakong protektahan ang kanyang misyon, ay nananatiling nakayuko. Ang bawat opo, mami o pasensya na po ay tila mga tinik na kanyang nilulunok hanggang sa magdugo ang kanyang lalamunan sa loob. Minsan ay naghanda siya ng espresso para kay Leandro. Tinitiyak na ang tamis at init nito ayon sa gusto ng asawa. Ngunit nang ilapag niya ito sa lamesa, hindi man lang siya tiningnan ni Leandro. Sa halip abala ito sa pakikipag-video call kay Clara, tumatawa at nagbibigay ng mga matatamis na salita na hinding-hindi nito binibigay kay Maya. Nang lumamig ang espresso, dahan-dahang kinuha ni Leandro ang tasa at walang pag-aalin lang ibinuhos ang laman nito sa lababo sa harap mismo ni Maya. Ang lamig na nito, Maya. Parang ikaw, walang lasa, nakakasawa. Ang sabi ni Leandro bago siya talikuran. Ang bawat pagpatak ng malamig na kape sa sink ay tila tunog ng pagguho ng kanyang pag-asa na balang araw ay makikita rin ni Leandro ang kanyang halaga. Ngunit sa likod ng bawat sakit may isang lihim na lakas na namumuo sa loob ni Maya. Ang bawat paghamak sa kanya ay nagiging dagdag na piraso ng ebidensya na kanyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa boholang hangin ay naging mas malamig na nunuot sa kanyang manipis na damit. Naramdaman ni Maya ang pangangatal ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa nananatiling matalas. Naalala niya ang isang lumang orasan na madalas niyang linisin sa library ni Leandro. Doon niya itinatago ang mga maliliit na microchip na naglalaman ng mga ilegal na transaksyon ng pamilya Castillejo. Ang bawat sampal ng katotohanan ay tinatapatan niya ng isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng kanyang sariling katawan ay tila naging kaaway na rin niya, ngunit sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang muling sumulpot, ang huling yakap ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang tunay na kawal, Maya, ay hindi sumusuko sa gitna ng laban. Ang sugat ay naghihilom, ngunit ang dangal ay dapat manatiling buo. Napatingin si Maya sa madilim na bintana ng mansyon, kung saan naririnig pa rin ang mahinang tugtog mula sa loob. Alam niyang sa mga sandaling ito iniisip nila na tapos na siya. Iniisip nila na isa lamang siyang alabok na madaling hipan
at mawala. Ngunit hindi nila alam na ang alabok na kanilang tinatapakan ay siyang bubulag sa kanila sa sandaling umihip ang hangin ng katarungan. Habang ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa buong garden, isang mahiwagang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Paano kung sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo may isang piraso ng impormasyon na hindi niya inaasahang matuklasan? Isang lihim na hindi lamang sisira sa mga Kastilyeho, kundi maging sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-isa, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa madilim na bahagi ng mga halaman. Hindi ito ang hangin. Hindi ito ang mga kuliglig. Tila may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa anino, isang presensya na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sino ang nanatili sa labas, habang ang lahat ay nagpapakasaya sa loob ng mansyon? Ang dumi pa rin ng sapatos ko, Maya. Sigurado ka bang nilinis mo ito ng maayos? O baka naman pati sa pagpupunas ng putik ay wala ka ring silbi? Ang boses ni Clara ay kasing talas ng kanyang matutulis na kuko. Habang nakaupo siya sa paboritong upuan ni Maya sa pagkainan, sa harap niya nakatayo si Maya na may hawak na basahan ng kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pagod at pigil na emosyon. Ang bawat salita ni Clara ay parang isang patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa pasensya ni Maya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig na kintab sa kanyang paglilinis. Sa tabi ni Clara nakaupo si Leandro na tila walang naririnig. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang tablet, abala sa pagbabasa ng mga ulat sa negosyo, habang ang kanyang kabilang kamay ay malayang hinahaplos ang buhok ni Clara. Ang bawat haplos na iyon ay isang matinding insulto sa kanilang sumpaan. Sa harap ng dambana, isang lantara na pagtataksil na ginagawa sa gitna ng liwanag ng umaga. Ang bango ng tsaa na itinimpla ni Maya ay humahalo sa amoy ng banyagang perfume ni Clara. Isang kombinasyon na nagpapasakit sa sikmura ni Maya. Leandro, tignan mo ang asawa mo. Parang hindi man lang tayo naririnig. Muling pagsusumbong ni Clara sa malambing na tono na puno ng pang-uuyam. Baka kailangan nating turuan ng leksyon kung paano sumunod sa mga utos. Inangat ni Leandro ang kanyang tingin, ngunit walang bakas ng pagmamahal o kahit kaunting awa sa kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin ni Maya. Gawin mo na lang ang sinasabi niya, Maya. Bisita siya rito at obligasyon mong siguraduhin na komportable siya. Huwag mong pairalin ang selos mo dahil wala kang mapapala. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang mabigat na semento na nagpapatigas sa pader sa pagitan nila. Ang dating lalaki na ngakong magpoprotekta sa kanya ay siya na ngayong nangunguna sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Tumingin si Maya sa mga sapatos ni Clara, isang mamahaling brand na alam niyang galing sa perang kinita ni Leandro mula sa mga ilegal na transaksyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Clara upang muling punasan ang sapatos nito. Ang kaniyang buhok ay lumaylay at tumakip sa kanyang mukha sapat na upang itago ang naglalabiyab na galit sa kanyang mga mata. Iyan, ganyan nga. Mukhang bagay ka sa ganyang posisyon, Maya. Nakaluhod sa paanan ko. Ang tawa ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Isang tunog na kasing rumi ng putik na kanyang ipinapahid sa basahan ni Maya. Habang nakaluhod na ramdaman ni Maya ang bigat ng isang bag na nakasabit sa likod ng upuan ni Clara. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos habang ang dalawa ay abala sa kanilang paglalambingan, nahawakan ni Maya ang zipper ng bag. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Bilang isang agent, ang kanyang bawat galaw ay kalkulado, bawat pagkakataon ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Sa loob ng bag ni Clara, nakita ni Maya ang isang itim na folder na bahagyang nakalabas gamit ang kanyang katawan. Bilang tabing mabilis niyang binuksan ang folder at kinuha ang larawan ng isang dokumento gamit ang maliit na kamera na nakatago sa kanyang singsing. Ang dokumento ay hindi tungkol sa alahas o luho. Ito ay isang listahan ng mga pekeng bank account sa ibang bansa na may pangalang hindi pamilyar kay Maya. Isang pangalan na tila may koneksyon sa nakaraan ng kanyang sariling ama. Nang matapos siyang maglinis, tumayo si Maya ng may tuwid na likod. Ang panlalait ni Clara at ang kawalang bahala ni Leandro ay tila naging malayo na sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang mahalagang piraso ng puzzle na kanyang nakuha. Tapos na po, ma'am. Ang tanging nasabi ni Maya sa mahinahong boses bago siya tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Sa bawat hakbang niya palayo sa hapagkainan,
Nararamdaman niya ang mga mata ni Leandro na nakatitig sa kanyang likuran. Mayroon bang bahagi ng puso ni Leandro na nakakaramdam pa rin ng kurot ng konsensya o sadyang tinitignan na lamang niya si Maya bilang isang kagamitang hindi na niya kailangan? Habang nasa loob ng kusina, inilabas ni Maya ang kanyang device upang suriin ang larawang nakuha niya. Habang pinalalaki niya ang imahe ng dokumento, isang pangalan ang tumama sa kanyang paningin na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang pangalang nakasulat bilang co-owner ng account ay hindi si Leandro at hindi rin si Clara. Ito ay isang pangalan na matagal nang ibinaon sa limot. Isang taong akala ni Maya ay patay na. Sino nga ba ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng karangyaan ng mga Kastilyeho at hanggang saan ang kayang gawin ni Clara upang makuha ang lahat kahit na mga hulugan ito ng pagpapatay sa mga taong nakaharang sa kanyang daan? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang isang taong huling inaasahan ni Maya na makakausap niya ng pribado sa mga sandaling iyon. Ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng liwanag sa loob ng malawak na mansyon ng mga Kastilyeho. Ito ang tanging panahon kung kailan malayang makahinga ang tunay na pagkatao ni Maya. Habang ang buong kabahayan ay lulubog na sa malalim na pagtulog, ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagiging isang malaking bitag na naghihintay ng biktima. Ang tanging naririnig na tunog ay ang mabagal at tila pagod na pag-ikot ng lumang ceiling fan sa dulo ng pasilyo na nagbibigay ng tuyot na hangin sa gitna ng maalinsangan na gabi sa Bohol. Dahan-dahang lumabas si Maya mula sa kanyang silid. Ang kaniyang mga hakbang ay kasinggaan ng isang pangarap na madaling maglaho. Ang kaniyang suot na manipis na tsinelas ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makintab na sahig na gawa sa Nara. Alam niya ang bawat awit ng mga lumang kahoy na baitang ng hagdan. Bawat bahagi ng bahay na dapat iwasan upang hindi magising ang mga taong tinitignan siya bilang isang hamak na anino. Sa loob ng library ni Leandro, ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling tabako ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ito ang santuaryo ng kanyang asawa, ang lugar kung saan nabubuo ang mga planong nagpapayaman sa pamilya Kastilyeho sa maling paraan. Lumapit si Maya sa malaking painting na nakasabit sa likod ng mabigat na lamesa. Sa likod ng sining na iyon ay nakatago ang bakal na pintuan ng lihim na vault ni Leandro. Naramdaman ni Maya ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag. Ito ang bunga ng mga taon ng pagsasanay sa akademya. Ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng panganib. Inilapat niya ang kanyang mga daliri sa mekanismo ng vault. Hindi niya kailangan ng stethoscope. Ang bawat bahagyang paggalaw ng mga gear sa loob ay nararamdaman niya sa dulo ng kanyang mga kuko. Sa bawat pagpihit niya sa dial, tila binubuksan din niya ang mga pahina ng isang madilim na kasaysayan. Matapos ang ilang sandali ng matinding konsentrasyon, naramdaman niya ang isang mahinang pagpaling sa loob ng mekanismo, isang hudyat na ang bakal na harang ay bumigay na sa kanyang kontrol. Dahan-dahan niyang hinila ang pintuan ng vault. Bumulaga sa kanya ang mga tumpok ng dolyar, mga gintong bar, at mga dokumentong may mga selyo ng iba't ibang bansa. Ngunit hindi ang mga ito ang kanyang hinahanap. Sa pinakasulok ng vault, sa ilalim ng mga papeles ng pagmamay-ari ng mga lupain, may isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Inakala ni Maya na ito ay naglalaman ng mga alahas ni Clara. Ngunit nang buksan niya ito, isang luma at kupas na litrato ang tumambad sa kanya. Isang malakas na pintig ang naramdaman ni Maya sa kanyang dibdib. Ang litrato ay nagpapakita ng isang babaeng nasa kanyang kabataan, nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan. Ang babae ay may suot na puting bestido at may mga matang puno ng pag-asa. Ngunit ang higit na nagpatigil sa mundo ni Maya ay ang mukha ng babae. Ang bawat linya ng ilong, ang kurba ng mga labi at ang malalim na titig ay tila nakatingin sa kanya sa salamin. Ang babaeng nasa litrato ay isang batang bersyon ng kanyang sarili, ngunit alam niyang hindi siya iyon dahil sa petsyang nakasulat sa likod, 1978. Sino ka? Ang bulong ni Maya sa hangin ng kanyang boses ay tila naging isang malamig na simoy na nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Bakit itinatago ni Leandro ang litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha niya sa loob ng isang vault na puno ng mga ilegal na dokumento? Mayroon bang koneksyon ng kanyang pamilya sa mga Kastilyeho na higit pa sa alam ng kanyang yumaong ama? Isang biglang kaluskos mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa library ay tila isang hatol ng kamatayan.
Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa kahon, isinara ang vault at iniayos ang painting sa dati nitong posisyon. Wala na siyang oras para lumabas ng pinto. Sumiksik siya sa likod ng makapal na kurtina ng bintana. Pinipigilan ng bawat paghinga. Bumukas ang pinto ng library at pumasok ang liwanag mula sa hallway. Naririnig niya ang mabigat na paghinga ni Leandro, ang amoy ng alak na dala nito at ang mahinang boses ni Clara na sumusunod sa kanya. "Andro, dito na lang tayo. Mas tahimik dito kaysa sa kwarto mo kung saan baka magising ang pakialamera mong asawa." Ang malanding boses ni Clara ay kasing lapit na ng kanyang pinagtataguan. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kurtina habang sumasandal ang dalawa sa lamesang nasa harap niya mismo. Sa bawat salitang binibitawan nila, sa bawat halik na naririnig niya sa gitna ng kadiliman, isang bahagi ng puso ni Maya ang tuluyan ng namamatay. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon may isang bagong apoy na naglalabiyab ang kailangang malaman ng katotohanan tungkol sa babaeng nasa litrato. Habang nananatiling nakatago sa anino, naramdaman ni Maya ang pag-vibrate ng kanyang device sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang command center. Isang babala na hindi niya inaasahan: pull out immediately. The operation is compromised. Someone inside the house knows who you are. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag sa aking kinaroroonan sa gitna ng katahimikan. Nakatago si Maya sa likod ng makapal at mabigat na kurtinang gawa sa pelos. Pinipigilan ang bawat hininga habang ang amoy ng alak at banyagang perfume ni Clara ay nananatili. Sa hangin, ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Isang pisikal na paalala ng panganib na kanyang kinakaharap. Ang mensaheng natanggap niya sa kanyang device ay tila isang hatol ng kamatayan na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Someone inside the house knows who you are. Sino ang katanungang ito? Ay tila isang linta na sumisipsip sa kanyang lakas. Maaari bang si Leandro? O ang mapagmasid na si Senyora Carmela? O baka ang isa sa mga katulong na akala niya ay kauri niya? Sa kabilang panig ng kurtina, narinig niya ang mahinang pag-usad ng upuan ni Leandro. "Huwag kang masyadong kampante, Clara." Ang boses ni Leandro ay naging seryoso na wala ang malambing na tono na ginagamit niya kanina. "Kailangan nating tapusin ang paglilipat ng mga pondo bago matapos ang buwan." Ang pamilya ni Maya ay hindi maghihinala dahil naniniwala silang ako ang bumubuhay sa kanilang may sakit na ina. Iyon ang kanilang utang na loob na hinding-hindi nila mababayaran. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa puso ni Maya. Ang paggamit ni Leandro sa kanyang may sakit na ina bilang panali sa kanya ay isang uri ng kalupitan na hindi niya akalaing kayang gawin ng lalaking minsan niyang minahal. Ang tinatawag nitong utang na loob ay isa palang tanikala na gawa sa kasinungalingan. Gustong sumigaw ni Maya, gustong lumabas at saksakin ang katotohanan ng dibdib ni Leandro. Ngunit ang kanyang tungkulin bilang isang agent ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling puot. Paano kung malaman niya, Leandro? Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay may halong kaba at panunubok. Hindi niya malalaman ang sagot ni Leandro na may kasamang malamig na tawa. Masyado siyang abala sa pagiging martir na asawa. Ang mga taong katulad niya ay madaling paikutin dahil ang puso nila ang nagpapatakbo sa kanilang utak. At kapag tapos na ang lahat, itatapon ko siya na parang basahang wala ng silbi. Narinig ni Maya ang paglakad ng dalawa patungo sa pinto. Ang bawat yabag ng sapatos ni Leandro sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dignidad. Nang tuluyan ang sumara ang pinto at bumalik ang nakabibinging katahimikan sa library, dahan-dahang lumabas si Maya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa matinding tensyon, ngunit ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Tinitiyak na walang sino man ang nakakakita sa kanya sa madilim na pasilyo. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging isang kaaway na nagmamasid. Pagpasok niya sa kanyang maliit at payak na kwarto, agad niyang nilak ang pinto. Isang baso ng tubig ang nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Kukunin na sana niya ito nang mapansin niyang may isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop sa ilalim ng baso. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Walang nakasulat na pangalan sa papel, ngunit ang mga salitang nakasulat sa gitna gamit ang pulang tinta ay sapat na upang magpatigil sa daloy ng kanyang dugo. "Captain Maya,
Mag-ingat ka sa iniinom mo. Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Isang matinding kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Maya. Tiningnan niya ang tubig sa baso. Mukhang malinis ito, walang amoy at walang anumang kakaiba. Ngunit sa mundong kanyang ginagalawa ng pinakamalinis na tubig ay maaaring maglaman ng pinakamakamatay na lason. Sino ang nag-iwan ng sulat na ito? Isang kakampi o isang kaaway na naglalaro sa kanyang isipan. Naalala niya ang mensahe ng kanyang command center tungkol sa pagiging compromise ng kanyang misyon. Kung may nakakaalam na siya ay isang captain, nangangahulugan itong ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanyang pinakamalapit na bilog. Sa gitna ng kanyang kalituhan, narinig niya ang isang mahinang kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Leandro o ang mapagmataas na katok ni Senyora Carmela. Ito ay isang mahina, tila nag-aalang pagtapik sa kahoy. Ate Maya, gising ka pa ba? Ang boses ni Manang Fe, ang matandang mayordoma na matagal na sa pamilya Castillejo, ay narinig mula sa kabilang panig. Naramdaman ni Maya ang bigat ng desisyon sa kanyang balikat. Bubuksan ba niya ang pinto sa tanging taong nagpakita sa kanya ng kaunting kabutihan sa bahay na ito, o ang kabutihang iyon ay isa ring maskara na nagtatago ng isang masamang balak? Ang pagtitiwala sa loob ng mansyon na ito ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Ito na ang huling gabi. Nahahayaan kong tawagin mo akong asawa, Leandro. Dahil bukas ang tanging itatawag mo sa akin ay ang hustisyang matagal mong tinalikuran. Ang boses sa isip ni Maya ay kasing tatag ng bakal habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng opisina ni Leandro. Ang silid ay nababalot ng amoy ng alak at mamahaling sigarilyo. Isang pamilyar na amoy na dati ay nagpapagaan sa kanyang loob. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Nakaupo si Leandro sa kanyang malaking upuang gawa sa balat. Ang kaniyang mga mata ay bahagyang mapungay dahil sa alak na kanina pa niya iniinom habang nagdiriwang para sa nalalapit na garden party. Bakit ka narito, Maya? Hindi ba't sinabi ko saang wag mo akong iistorbohin? Ang pagalit na tanong ni Leandro, ang kanyang dila ay bahagyang namimintig na dahil sa kalasingan. Nagdala lang ako ng huling baso ng konyak para sa iyo, Leandro. Alam kong pagod ka sa paghahanda para sa bukas. Ang mahinahong sagot ni Maya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang pagsisinungaling, isang bahagi ng huling yugto ng kanyang pagbabalat kayo. Inilapag niya ang baso sa lamesa at tinitiyak na ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa loob ng alak na iyon ay may hinalong pampakalma. Hindi nakamamatay ngunit sapat na upang malunod si Leandro sa isang malalim na pagtulog. Tiningnan ni Leandro ang baso. Pagkatapos ay tumingin kay Maya ng may mapanuring mga mata. Ngayon lang yata uli naging maayos ang pakikitungo mo sa akin. Napagtanto mo na ba na wala kang pupuntahan kung wala ang perang ibinibigay ko sa'yo? Pilit nang umiti si Maya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad sa ilalim ng lamesa. Minsan, kailangan lang tanggapin ng isang babae ang kanyang tadhana. Leandro, inumin mo na yan. Walang pag-aalin lang nilagok ni Leandro ang alak. Habang lumilipas ang mga minuto, ang kanyang mga talukap ng mata ay nagsimulang bumigat. Ang kanyang masasamang salita ay unti-unting naging malabong bulong hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang kanyang ulo sa lamesa katabi ng kanyang nakabukas na laptop. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Maya. Ang asul na liwanag mula sa screen ng laptop ay tumama sa mukha ni Maya. Nagbibigay sa kanya ng isang tila makamultong anyo sa gitna ng madilim na silid. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Alam niya ang unang bahagi ng password, ngunit ang huling 4 na numero ay palaging binabago ni Leandro. Ginamit niya ang impormasyong nakuha niya mula sa bag ni Clara, ang petsa ng kapanganakan ng taong nasa litratong nakita niya sa vault. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ang narinig sa loob ng system. Pumasok siya. Ang bawat file na kaniyang binubuksan ay naglalantad ng mas malalim na dumi ng pamilya Castillejo. Mga kontrata sa mga ghost projects, mga listahan ng mga opisyal na kanilang binabayaran, at ang pinakaimportante sa lahat, ang ebidensya ng paggamit nila sa pangalan ng kanyang ama upang mapagtakpan ang kanilang mga ilegal na gawain. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang bala na kanyang iniipon para sa kanyang baril. Habang kinokopya ang mga files sa kanyang drive, naririnig ni Maya ang isang mahinang pag-ungol mula kay Leandro. Huminto ang kanyang mundo, na nigas ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa asawa. Gumalaw ang balikat ni Leandro at dahan-dahan itong nagmulat ng mata, bagamat halatang malabo pa ang kanyang paningin.
Maya, anong ginagawa mo sa gamit ko? Ang paos na tanong ni Leandro, pilit na iniangat ang kanyang ulo mula sa lamesa. Naramdaman ni Maya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Isang maling galaw. At ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming buwan ay maglalaho sa isang saglit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. May kinuha lang akong folder na naiwan ko rito kanina, Andrew. Mukhang sobrang antok ka na. Ang mabilis niyang sagot habang palihim na hinuhugot ang drive at isinasara ang laptop sa paraang hindi halata. Bago pa makasagot si Leandro, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Ang boses ni Senyora Carmela ay narinig mula sa labas, puno ng awtoridad at pagkainip. Leandro, buksan mo ang pinto. Kailangan nating pag-usapan ang gagawin sa asawa mo bukas. Hindi ko na matatagalan ang pagmumukha niya sa garden party. Nagkatinginan si Maya at Leandro. Sa mga sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Maya ay naging isang malamig na determinasyon. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay ang huling pagkakataon na siya ang magiging biktima. Ang bawat hakbang ng kanyang biyanan papalapit sa pinto ay tila isang countdown para sa pagsabog ng katotohanan. Paano makakalabas si Maya sa silid na iyon nang hindi nahuhuli ang kaniyang daladalang drive? At kung malaman ni Senyora Carmela na naroon siya, magiging hudyat ba ito ng mas maagang kamatayan para sa kanyang misyon? Sa loob ng madilim na library, ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Leandro at ang bawat pagtapik ng mga daliri ni Senyora Carmela sa labas ng pinto, tila isang orasan na nagbabadyang tumigil sa pag-ikot. Walang puwang ang awa sa pamilyang ito, Maya. Ang isang magnanakaw ay hindi nararapat sa loob ng bahay, kundi sa ilalim ng init ng araw upang makita ng lahat ang kaniyang tunay na dumi. Ang boses ni Leandro ay parang isang matalim na itak na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng hapon sa Bohol. Sa gitna ng malawak na garden kung saan ang mga bulaklak ay sariwa at ang mga mesa ay natatakpan ng mamahaling puting tela. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay naging isang pampublikong hatol. Ang mga bisitang nakasuot ng kani-kanilang mga bestido at barong ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon kay Maya. Nararamdaman ni Maya ang bawat hibla ng magaspang na lubid na bumabaon sa kanyang mga pulso habang itinataling paitaas ang kanyang mga kamay sa matayog na poste ng garden. Ang hapdi nito sa kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon siya ang nag-alaga sa tahanang ito. Siya ang gumigising bago ang lahat upang tiyakin na maayos ang bawat detalye ng buhay ni Leandro. Ngunit ngayon sa harap ng mga taong dati ay tinatawag niyang kaibigan, siya ay ginawang isang tuntungan, isang biktima ng isang kasinungalingang hindi niya kayang pigilan. Isang mapanuyang tawa ang narinig niya mula sa kanyang gilid. Lumapit si Clara, suot ang isang pulang bestido na kasing tingkad ng puot na nararamdaman ni Maya. Ang kapal din naman ng mukha mo, Maya. Hindi mo ba naisip na ang pulseras na kinuha mo ay isang pamana? Akala mo ba ay makakalusot ka dahil asawa ka ni Leandro? Hindi kumibo si Maya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang asawa. Umaasang may makikita kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Inayos ni Leandro ang kanyang toksido, ang kanyang mga kamay na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng init ay siya na ngayong humihigpit sa buhol ng lubid sa poste. Dito ka lang. Ang bulong ni Leandro sapat na upang siya lang ang makarinig. Hayaan mong kainin ng araw ang iyong kapalaluan. Pagbalik namin mula sa cruiser, baka doon mo na matutunan kung saan ang lugar mo. Dahan-dahang lumakad palayo ang mga tao, sumusunod sa kumpas ng kamay ni Leandro patungo sa pantalan kung saan naghihintay ang kanilang marangyang cruiser. Ang tunog ng kanilang tawanan ay unti-unting humina. Pinalita ng mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon at ang nakabibinging katahimikan ng pag-iisa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Maya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa na tumatama sa kanyang hita. Ang kanyang lumang medalyon, isang simpleng kahoy na medalyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw gamit ang kanyang mga daliri na halos wala ng pakiramdam. Pilit niyang pinisil ang mga butil nito sa loob ng kanyang bulsa. Isang sandali ng tahimik na panalangin sa gitna ng unos.
Ang bawat butil ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya isang magnanakaw. Hindi siya isang basura, kundi isang kawal na may misyong dapat tapusin. Ang init ng araw ay nagsisimulang sumunog sa kanyang balat at ang uhaw ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang lalamunan. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na plano. Tiningnan niya ang cruiser na dahan-dahang umaalis sa pantalan. Dala-dala ang lalaking nanakit sa kanya at ang babaeng nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Isang katanungan ang naiwan sa hangin, tila isang laso na naghahanap ng sisidlan. Kung ang pag-ibig ay kayang magpatawad ng libu-libong pagkakamali, hanggang saan naman ang kayang gawin ng isang pusong ginising ng matinding kawalan ng katarungan? Nakatayo si Maya sa poste, isang larawan ng pagkawasak. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanunuyong labi, isang pangako ang nabubuo. Ang mga taong nagtali sa kanya sa posting ito ay walang kamalay-malay na sila na pala ang unti-unting nagtatali ng sarili nilang mga leeg sa bitayan ng katotohanan. Sino nga ba ang tunay na bilanggo? Ang babaeng nakatali sa ilalim ng araw o ang mga taong malayang naglalayag ngunit lunod sa sarili nilang kasamaan? Tapos na ang palabas, Leandro. Ang dagat na akala mo ay magdadala sa inyo. Sa kalayaan ay siya palang maglulubog sa iyong karangyaan. Sa gitna ng marangyang pantalan ng Bohol, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na kislap sa ibabaw ng tubig, si Leandro ay nakatayo sa deck ng kanyang cruiser. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Tumatawa habang pinagmamasdan si Clara na sumasayaw sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Para sa kanila ang gabing ito ay ang simula ng isang buhay na wala na ang pabigat na si Maya. Ngunit ang kislap ng kanilang tagumpay ay tila isang bula na biglang pumutok nang marinig nila ang tunog ng mga mabilis na yabag sa semento ng pantalan. Hindi ito ang tunog ng mga katulong na naghahatid ng pagkain. Ito ay ang mabibigat at determinadong hakbang ng mga lalaking nakauniporme ng itim. Ang mga sasakyang may tatak ng National Intelligence Coordinating Agency ay mabilis na pinalibutan ang paligid ng cruiser. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ay sumasayaw sa ibabaw ng madilim na tubig. Nagbibigay ng isang nakakatakot na babala sa sinumang nakakakita. Anong kahulugan nito? Ang sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang nakadungaw sa gilid ng cruiser. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Ako ay isang Castillejo. Isang matangkad na lalaki, si Agent Cruz, ang humakbang pasulong at itinaas ang isang dokumento na may opisyal na selyo. Leandro Castillejo, ikaw ay iniaresto sa kasong money laundering, tax evasion at economic sabotage. Ang warrant na ito ay nilagdaan ng korte, batay sa ebidensyang nakalap sa loob ng mahabang panahon. Nabitawan ni Leandro ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ng cruiser ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Napatingin siya sa lagda sa ilalim ng warrant. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat doon. Ang pangalan ng ama ni Maya, ang general, na akala niya ay matagal nang walang kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon sa loob ng mansyon, isang pares ng gunting ang pumutol sa magaspang na lubid na nakatali sa mga pulso ni Maya. Si Manang Fe na may luha sa mga mata ay dahan-dahang inalalayan si Maya. Ngunit sa halip na bumagsak, tumayo si Maya nang may tuwid na likod. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kunwaring takot ay naging kasing talim na ngayon ng isang agila. Salamat, Manang Fe! Ang bulong ni Maya. Hinubad niya ang kanyang maruming apron at isinuot ang isang itim na tactical jacket na inabot ng isa pang agent na kanina pa pala nagtatago sa anino ng garden. Dinala si Leandro at Clara pababa ng cruiser. Ang kanilang mga kamay ay nababalot na ngayon ng malamig na bakal. Habang hinihila sila patungo sa mga sasakyan, isang figura ang lumabas mula sa dilim ng pantalan. Ang bawat hakbang ng babaeng ito ay may dalang autoridad at bigat. Tumigil ang mundo ni Leandro nang mamukhaan niya ang babaeng papalapit. Hindi ito ang mayang minaliit. Hindi ito ang asawang kanyang itinali sa poste. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay punong-puno ng isang uri ng kapangyarihan na hinding-hindi mapapantayan ng salapi. Tumigil si Maya sa harap ni Leandro. Ang bawat agent sa paligid ay sabay-sabay na nagsaludo sa kanya. Mission accomplished, Captain Maya! Ang malakas na pahayag ni Agent Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Leandro.
Ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding gulat at takot. Captain Maya. Anong paano ah? Tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ni Leandro. Walang galit, walang puot, kundi isang malamig na katarungan. Ang bawat sampal mo, Leandro, ang bawat panlalait mo sa akin at sa pamilya ko ay naging gasolina para tapusin ko ang misyong ito. Akala mo ay ikaw ang hari, ngunit hindi mo alam na ang asawang itinuturing mong basura ay siya palang susi sa iyong kulungan. Napalingon si Maya kay Clara, na ngayon ay nanginginig na sa takot habang nakayuko. At ikaw, Clara, ang mga bank account? Nakakala mo ay ligtas lahat iyon ay nasa kamay na namin. Ang pulseras na pilit mong ibinibintang sa akin iyan, ang magiging unang ebidensya ng iyong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Habang isinasakay si Leandro sa loob ng sasakyan, huling sulyap ang ibinigay niya kay Maya. Ang babaeng dati ay nakaluhod sa kanyang paanan, ay siya na ngayong nakatayo sa itaas niya tinitignan ang kanyang pagbagsak nang walang kahit katiting na pagsisisi. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang lihim pa rin ang bumabagabag sa puso ni Maya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga sasakyan, naalala niya ang litratong nakita niya sa vault ni Leandro, ang babaeng kamukha niya noong 1978. Kung ang misyong ito ay tapos na para sa gobyerno, para kay Maya ito ay simula pa lamang ng isang mas personal na laban. Sino nga ba ang babaeng iyon sa litrato at bakit may bahid ng dugo ang mga dokumentong nakatago sa ilalim nito? Mayroon bang mas malalim na dahilan kung bakit si Maya ang piniling ipadala sa misyong ito? Higit pa sa kanyang kakayahan bilang isang agent? Maya, kailangan mo kong tulungan. Hindi ko kayang manatili sa lugar na ito. Ikaw lang ang makakapaglabas sa akin dito. Asawa kita. Hindi ba? Ang boses ni Leandro ay hindi na ang boses ng makapangyarihang lalaki na naghari sa mansyon sa Bohol. Ito ay isang paos nanginginig at nagmamakaawang tinig na nanggagaling sa likod ng makapal na salamin ng detention center. Ang kanyang tuksido ay napalitan na ng dilaw na uniforme ng bilanggo, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila nawala na ng kislap ng kayabangan. Sa kabilang panig ng salaming nakaupo si Maya nang may tuwid na likod, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol at ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng anumang emosyon. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin sa loob ng silid ng dalaw ay tila nagpapatindi sa distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulo at sirang gripo sa dulo ng pasilyo ay tila isang mabagal na orasan binibilang ang bawat segundong nawala sa buhay na akala ni Leandro ay kanya habang buhay. Dito sa loob ng 4 na sulok ng rehas impluwensya ay walang silbi. Asawa ang matipid. Nasagot ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw at walang panginginig. Ang salitang iyan ay matagal mo nang pinatay. Leandro, pinatay mo iyon nang itali mo ako sa poste sa harap ng iyong mga bisita. Pinatay mo yun sa bawat gabi na mas pinili mong kasama si Clara kaysa sa akin. Huwag mo nang gamitin ang salitang asawa para iligtas ang iyong sarili. Maya, nagkamali ako. Alam ko, pero isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ang pamilya mo, ang nanay mo. Sino ang magbabayad ng mga gamot niya kung wala ako? Pilit na iginiit ni Leandro. Sinusubukang gamitin ang huling alas na alam niyang magpapalambot sa puso ni Maya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kaniyang bag at idinikit ito sa salamin. Ito ba ang sinasabi mong utang na loob? Ang mga resibo ng ospital na ipinapadala mo sa kapatid ko? Sinuri na namin ang mga ito? Leandro, ang perang ginagamit mo ay hindi galing sa bulsa mo. Ito ay galing sa pension fund ng aking ama. Napalihim mong kinukuha sa loob ng maraming taon. Ginagamit mo ang sariling pera ng pamilya ko para makuha ang aking katapatan. Ikaw ang may utang sa amin, Leandro. Utang mo sa amin ang bawat sentimo at bawat patak ng luhang idinanas namin. Nanigas si Leandro sa kanyang kinauupuan. Ang huling pader ng kanyang pagtatanggol ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang masabi. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang tumayo si Maya at kumuha ng isang baso ng tubig mula sa dispenser sa gilid. Lumapit siya at inilagay ito sa maliit na siwang ng counter para maabot ni Leandro. Ang aksyong ito ay tila isang pag-uulit ng kanyang ginagawa sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay wala na kay Leandro. Uminong ka, Leandro, ang mahinahon niyang sabi. Ang basong ito ay hindi tanda ng aking pagsisilbi bilang asawa. Ito ay tanda ng aking awa bilang isang tao.
Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ako naging katulad mo. Hindi ako naging halimaw para lamang makamit ang aking layunin. Ang pagpapakita ng kabutihan sa gitna ng hustisya, isang sandali na nagpapatunay na ang pagkatao ni Maya ay nananatiling buo kahit na sinubukan itong durugin ng pamilya. Castillejo, ang pagbibigay ng tubig ay hindi tanda ng pagpapatawad kundi tanda ng kanyang paglaya mula sa poot na maaaring lamunin ng kanyang kaluluwa. Habang iniinom ni Leandro ang tubig ng may panginginig, tinitigan siya ni Maya sa huling pagkakataon. Tapos na ang misyon ko sa iyo, Leandro. Ang mga susunod na araw mo ay gugugulin mo sa pagharap sa korte. Huwag kang mag-alala. Magiging patas ang batas, isang bagay na hinding-hindi mo ibinigay sa akin. Tumalikod na si Maya at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang huling hirit ang binitawan ni Leandro na nagpahinto sa kanyang mga hakbang. Maya, alam ko kung bakit ka talaga nila pinili para sa misyong ito. Hindi lang dahil sa galing mo. Alam ko ang tungkol sa babaeng nasa litrato. Alam ko ang lihim ng tatay mo at ng pamilya ko. Huminto si Maya, ang kanyang kamay ay nakahawak na sa siradura ng pinto. Ang lamig ng bakal ay tila nanuot sa kanyang balat. Hindi siya lumingon, ngunit ang kanyang balikat ay bahagyang kumatal. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo ang matandang nakatira sa dulo ng kalsada sa lumang bayan ng Carmen. Siya ang may hawak ng susi sa nakaraan na pilit itinatago ng gobyerno. Ang sigaw ni Leandro bago siya hilahin ng mga jail guard pabalik sa kanyang selda. Naiwan si Maya na nakatayo sa tapat ng pinto, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Akala niya ay tapos na ang lahat sa pagkakakulong ni Leandro. Ngunit tila ang bawat pintong kanyang sinasara ay nagbubukas ng isang mas malaki at mas madilim na sikreto. Sino ang matandang tinutukoy ni Leandro? At ano ang kinalaman ng kanyang yumaong ama sa madilim na kasaysayan ng mga Castillejo noong dekada 70? Ang katarungang nakuha niya ay tila naging isang panibagong palaisipan na humihingi ng kasagutan. Ilabas niyo ang lahat ng ito. Huwag niyo kaming ituring na parang mga kriminal sa sarili naming pamamahay. Ang tinig ni Senyora Carmela ay pumiyok sa tindi ng galit habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling hiyas ay nanginginig na ngayon habang itinuturo ang mga tauhan ng gobyerno na naglalagay ng yellow tape sa mga antigong kagamitan. Ang bawat piraso ng webles, bawat painting na gawa ng mga tanyag na artista, at bawat kristal na chandelier ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagbagsak mula sa trono. Dahan-dahang pumasok si Maya sa mansyon. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay hindi na ang tunog ng isang asawang nagmamadaling pagsilbihan ang kanyang biyenan. Ito ay ang tunog ng isang babaeng naglalakad sa sarili niyang teritoryo. Nang makita siya ni Carmela, ang matanda, ay tila nakakita ng isang kaaway na nagtagumpay. Ikaw ahas ka? Ang sigaw ni Carmela, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Pinatuloy ka namin sa bahay na ito. Binigyan ka namin ng marangal na pangalan at ito ang igaganti mo sa amin. Inubos mo ang lahat ng pinaghirapan ng aking asawa at ng aking anak. Huminto si Maya sa harap ng matanda. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang biyenan ng may halong pait at pangunawa. Ang marangal na pangalan na sinasabi niyo, Senyora Carmela, ay itinayo niyo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong dinaya niyo. Ang bahay na ito ay hindi bunga ng pagsisikap kundi bunga ng pagnanakaw. Ngayong araw, ibinabalik lang ng gobyerno ang nararapat para sa taong bayan. Wala kang utang na loob. Ang muling hiyaw ni Carmela, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pakiusap na ang kanyang tono. Maya anak, isipin mo ang pinagsamahan natin. Huwag mo naman kaming hayaang mawalan ng matutuluyan kahit ang silid ko lang iwanan mo sa akin. Naramdaman ni Maya ang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng panlalait na tinanggap niya, ang makita ang isang matandang babae na nagmamakaawa ay hindi nagbibigay sa kanya ng purong katuwaan. Kumuha siya ng isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Carmela. Ito lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon, ang mahinahong sabi ni Maya. Ang panyong ito ang ginamit ko noong gabi na pinaluhod niyo ako sa putikan para lang hanapin ang singsing niyo na hindi naman talaga nawala. Punasan niyo ang inyong mga luha dahil ang luha ng isang mapang-api ay walang halaga sa harap ng batas. Isang sandali, kung saan ang katarungan ay hinaluan ng isang matalim na aral ng pagpapakumbaba. Hindi hinayaan ni Maya na lamunin siya ng paghihiganti, ngunit hindi rin niya hinayaang makatakas ang matanda sa mga kasalanan nito.
Habang inaalalayan ng mga pulis si Senyora Carmela palabas ng mansyon, nakita ni Maya ang pagkakahulog ng isang lumang wallet mula sa bag ng matanda. Pinulot niya ito at binuksan. Sa loob nakakita siya ng isang piraso ng papel na may sulat kamay. Hindi ito listahan ng ari-arian. Ito ay isang maikling address. Sa bayan ng Carmen ang lugar na binanggit ni Leandro sa detention center. Isang matinding kaba ang muling gumapang sa kanyang sistema. Bakit hawak ni Senyora Carmela ang address na ito? Mayroon bang lihim na kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng mga Kastilyeho na nagsimula pa noong siya ay hindi pa isinisilang? Tumingin si Maya sa labas ng bintana. Ang mga gamit ng mga Kastilyeho ay isa-isang isinasakay sa mga truck. Ang mansyong ito na dating puno ng mapanuring mata at mapang-aping salita ay naging isang bakanteng gusali na lamang. Ngunit para kay Maya ang tunay na misyon ay hindi pa natatapos sa pagkakalis ng mga Kastilyeho sa kapangyarihan. Kailangan niyang pumunta sa Carmen. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan bago pa ito tuluyang ibaon ng mga taong nais manatiling lihim ang nakaraan. Habang papaalis siya sa mansyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila nagtutulak sa kanya patungo sa isang destinasyong hinding-hindi niya inaasahan ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsada sa Carmen at handa pa siyang harapin ang katotohanan na baka ang bayaning ama na kanyang hinahangaan ay may bahid din ng dilim na katulad ng mga taong kanyang pinarurusahan. Ang bawat ikot ng gulong ng aking sasakyan patungo sa timog ng Bohol ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang panahon na hindi ko kailanman naranasan. Ngunit tila nananalaytay sa aking mga ugat. Ang bayan ng Carmen ay sinalubong si Maya ng isang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tanging ang mga lumang kalsada at mga antigong bahay na bato lamang ang nakakaalam. Ang hangin dito ay amoy alikabok tuyong dahon at ang matamis na halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak sa gilid ng daan. Malayo ito sa ingay at gulo ng lungsod kung saan niya ginugol ang mga nakaraang buwan ng kanyang buhay. Dito tila tumigil ang oras naghihintay na muling paikutin ng isang kamay na naghahanap ng katotohanan. Hininto ni Maya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang maliit na dampa sa dulo ng kalsada. Ang bubong nito ay gawa sa nipa na tila pagod na sa pagtitiis sa ulan at araw. At ang bakod na kawayan ay bahagyang nakatagilid na. Walang kuryente sa bahagi ito ng bayan. At ang tanging liwanag ay nagmumula sa papatapos na hapon. Sa labas ng dampa nakaupo ang isang matandang lalaki sa isang lumang tumba-tumba. Ang kanyang balat ay tila isang tuyong balat ng kahoy puno ng mga linyang nagkukwento ng mahabang kasaysayan. Nang lumapit si Maya, hindi kumibo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Tila may tinitignan sa likod ng mga bundok na hindi nakikita ng iba. Lolo, ako po si Maya. Ang mahinang pakilala niya. Sinabi po ni Leandro Castillejo na dito ko kayo matatagpuan. Sa pagbanggit ng pangalang Castillejo, dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit, tila sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Maya. Isang mahabang sandali ang lumipas. Bago ito nagsalita, ang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kamukhang kamukha mo siya. Ang bulong ng matanda. Ang mga mata ni Elena. Ang katapangan ni General Valderrama. Akala ko ay hindi na darating ang araw na makikita kitang muli, bata. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Inilabas niya ang kupas na litrato noong 1978 at iniabot ito sa matanda. Sino ang babaeng ito, Lolo? At anong kinalaman ng tatay ko sa pamilya Castillejo? Kinuha ng matanda ang litrato ng may nanginginig na mga kamay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib na sinundan ng isang mahinang pag-ubo. Ang babaeng yan ay si Elena. Siya ang unang pag-ibig ng iyong ama. At siya rin ang kapatid ni Senyora Carmela na itinaboy nila. Dahil sa pag-ibig sa isang simpleng sundalo, tila tumigil ang paghinga ni Maya. Ang katotohanan ito ay hindi kailanman nabanggit sa kanya ng kanyang ama. Ibig sabihin ang dugo ng mga Castillejo at ang dugo ng mga Valderrama ay matagal nang nagkasalubong sa isang paraan na puno ng pait at lihim. Dahan-dahang tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng dampa. Sumunod si Maya, ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkuskus ng kahoy sa kahoy. Sa loob kumuha ang matanda ng isang maliit na mangkok ng tubig at iniabot ito kay Maya. Uminom ka muna, iha. Malayong yung binyahe. Ang sabi nito.
Ang katarungang nakuha mo sa Bohol ay bunga ng iyong galing. Ngunit ang katarungang hinahanap mo rito ay bunga ng iyong dugo. Isang sandali ng pagtanggap sa gitna ng kawalan. Habang iniinom ni Maya ang tubig, naramdaman niya ang init ng dampa at ang kabutihan ng matanda, isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Kastilyeho. Hindi siya tiningnan ng matanda bilang isang agent o bilang isang asawa, kundi bilang isang nawawalang anak na sa wakas ay nakauwi na. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita ang matanda. Hindi ka ipinadala ng gobyerno sa misyong ito dahil lamang sa iyong kakayahan, Maya. Ipinadala ka rito dahil ikaw ang tanging paraan upang matapos ang isang sumpang nagsimula 40 taon na ang nakalilipas ang iyong ama. Hindi siyang bayaning akala mo. Nabitawan ni Maya ang mangkok ng tubig. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa kawayan, tila mga luhang hindi mailabas. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang nanginginig na tanong ni Maya ang iyong ama. At ang ama ni Leandro ay dating magkasosyo sa isang lihim na operasyon. Ang dugtong ng matanda ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng luha. Isinakripisyo ng iyong ama si Elena upang mapagtakpan ang kanyang sariling pagkakamali. Ikaw, Maya, ang bunga ng isang kasunduang nabuo sa dilim. At ang dahilan kung bakit ka itinali ni Leandro sa poste sa Bohol ay dahil alam niya ang totoo. Hindi kanya pinarurusahan bilang asawa. Pinarurusahan kanya bilang anak ng lalaking pumatay sa kanyang ama. Ang mundo ni Maya ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat paniniwala niya tungkol sa katarungan, tungkol sa kanyang ama at tungkol sa kanyang sariling misyon ay naging isang malaking kasinungalingan. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na dampa sa Carmen. Pakiramdam niya ay mas nakagapos siya ngayon kaysa noong siya ay nakatali sa poste sa garden. Sino nga ba siya sa kwentong ito? Ang biktima o ang kabayaran sa kasalanan ng iba? At sa kabila ng lahat ng ebidensyang kanyang nakalap, kaya ba niyang harapin ang katotohanang taong pinaka-iniidolo niya ang siyang tunay na kontrabida sa kanyang buhay? Ang katarungang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay isang palasyong gawa sa buhangin. Madaling gumuho sa isang ihip lamang ng katotohanan. Nananatiling nakatayo si Maya sa labas ng maliit na dampa sa Carmen habang ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan mga tinig ng mga taong isinakripisyo sa ngalan ng kapangyarihan at paghihiganti. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sariling pangalan. Maya Valderrama, isang pangalang dati ay ipinagmamalaki niya, ngunit ngayon ay tila isang tatak ng pagkakasala na nakaukit sa kanyang balat. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na siya ang tagapagtanggol ng katarungan. Akala niya ay siya ang biktima sa kamay ng mga Kastilyeho. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, unti-unti niyang natatanggap ang masakit na realidad. Siya ay bunga ng isang madilim na kasaysayan. Ang bawat latay ng lubid sa kanyang mga pulso ay hindi lamang gawa ni Leandro, kundi bunga ng mga kasalanang itinanim ng kanyang sariling ama. 4 na dekada na ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang patutunguhan. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan matatagpuan ang puntod ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, wala siyang naramdamang galit, kundi isang matinding pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagdadala ng mga lihim na hindi naman sa kanya. Paano ko kayo mapapatawad, Papa? Ang bulong ni Maya sa hangin ng kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Paano ko itutuloy ang buhay na ito kung ang bawat tagumpay ko ay may bahid ng dugo ng aking sariling ina? Bumalik si Maya sa lungsod ng Bohol, ngunit hindi na siya bumalik sa opisina ng Nika. Sa halip, nagtungo siya sa dalampasigan kung saan nakatali ang cruiser ni Leandro nung gabing nagbago ang lahat. Ang dagat ay tahimik, ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Tila sinusubukang linisin ang mga bakas ng kasalanan sa buhangin. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa, ang singsing na ibinigay ni Leandro nung akala niya ay totoo ang lahat. Tinitigan niya ito sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Ang singsing na ito ay naging simbolo ng kanyang pagdurusa, ng kanyang pagpapanggap at ng kanyang paghihiganti. Ngunit ngayon nakikita niya ito bilang isang tanikala na dapat nang maputol. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito.
Si Manang Fe ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at habag. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Maya ang mahinahong sabi ni Manang Fe. Ang pagpapatawad ay para sa iyong sarili. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka ng nakaraan na hindi mo naman ginusto. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kamay at hinayaan ang singsing na mahulog sa madilim na tubig ng dagat. Walang ingay, walang gulo, kundi isang tahimik na pagpapakawala. Sa paglubog ng singsing sa kailaliman naramdaman ni Maya ang unti-unting pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya si Captain Maya na naghahanap ng paghihigante. Hindi na rin siya ang asawang biktima ng pang-aapi. Siya ay si Maya, isang babaeng handa nang isulat ang sarili niyang kwento malayo sa mga anino ng kanyang ama at ng mga Kastilyeho. Naglakad siya palayo sa dalampasigan. Iniwan ang lahat ng pait at sakit sa likuran. Alam niyang bukas ang araw ay muling sisikat sa Bohol. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sasalubungin niya ito ng may malinis na budhi at pusong payapa. Ang misyon ay tapos na hindi dahil nakakulong na ang mga kalaban, kundi dahil sa wakas siya ay malaya na. Ngunit bago siya tuluyang umalis, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa abot tanaw. Isang maliit na liwanag mula sa isang barko ang tila kumukurap sa kanya. Isang paalala na sa kabila ng bawat pagtatapos, laging may bagong simula na naghihintay para sa mga may lakas ng loob na humarap sa katotohanan. Lumipas ang isang taon mula nang ang mga anino ng nakaraan ay tuluyang mabuwag. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Bohol, ang bawat pahina ng kasaysayan ng mga Kastilyeho at Valderrama ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin, iniwan ng isang lupang handa na muling tamnan ng bagong pag-asa. Sa isang maliit at payak na bahay sa tabing dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa pait ng mga alaala ng mansyon, nakaupo si Maya sa kanyang biranda. Wala na ang kaniyang tactical jacket. Wala na rin ang apron ng isang asawang sunod-sunuran. Suot niya ang isang maluwag na bestidong puti, ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang liparin ng sariwang simoy ng dagat. Sa kanyang harapan ang isang maliit na hardin ng mga halamang gamot at bulaklak ay malagong tumutubo, isang patunay na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan upang bumangon mula sa anumang uri ng pagkawasak. Nabalitaan niyang hatol ng korte noong nakaraang buwan. Si Leandro ay mananatili sa loob ng rehas. Sa loob ng mahabang panahon kasama ang kanyang ina, na si Senyora Carmela. Si Clara naman ay nahaharap sa sarili nitong mga kaso ng panloloko. Ngunit nang marinig ni Maya ang balita, wala siyang naramdamang katuwaan o panunumbat. Ang tanging naramdaman na niya ay isang malalim na katahimikan. Ang hustisya ay naibigay na ng batas, ngunit ang tunay na katarungan ay nakuha niya ng piliin niyang hindi hayaang lamunin ng puot ang kanyang natitirang buhay. Pinatawad na ba niya si Leandro? Ang pagpapatawad para kay Maya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili sa isang relasyong unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Pinatawad niya ang kanyang ama hindi dahil tama ang ginawa nito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ng krus na hindi naman siya ang may gawa. Sa kanyang pagpapatawad natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng kalayaang huminga. Nang walang bigat sa dibdib, ang kalayaang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng buo at may dangal. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Sa bawat umagang ginigising siya ng huni ng mga ibon at nang mahinahong hampas ng alon, alam ni Maya na siya ay nasa tamang lugar. Ang kaniyang dating misyon bilang isang agent ay natapos na, ngunit ang kanyang bagong misyon bilang isang tagapagtanggol ng sarili niyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Isang mahalagang aral ang iniwan ng kanyang paglalakbay para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapasakop sa mga taong umaapi sa atin sa ngalan ng pamilya o tradisyon. Ang tunay na utang na loob ay ang pagpapahalaga sa sariling buhay at dangal na ibinigay sa atin. Huwag matakot na putulin ang mga tanikalang gawa sa kasinungalingan. Dahil sa kabila ng bawat sakripisyo at bawat sakit, laging may naghihintay na bagong umaga para sa mga pusong matapang na humaharap sa katotohanan. Tumingin si Maya. Sa abot tanaw, saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan sa ilalim ng papalubog na araw. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat sugat sa kanyang mga pulso ay naghilom na iniwan ng mga peklat na magsisilbing paalala na siya ay isang mandirigma.
Isang mandirigmang hindi sumuko sa dilim. At sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling liwanag. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa nakakaiyak ngunit napakatapang na kwento ni Maya ngayong araw. Ano ang masasabi ninyo sa kanyang pagbabago at matalinong pagganti pati na rin sa mga nakabibiglang lihim tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya? Ibahagi ang inyong nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa naming mga kapanapanabik na video drama. Hangad namin ang inyong magandang araw. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Paalam!